Isang mapagpalang araw sa lahat ng panatiko ng boxing at ngayon nga itatalakayin natin itong bakbakang magaganap sa Super Bantamweight Division kung saan nakataya po ang maraming titulo rito, no? So gagawa tayo ng final predictions, umpisahan na natin. So ito yung bakbakang Naoya Inoue versus Doheny. So para ma-analyze natin yung fight, maganda mapanood natin yung mga previous fight nitong si Naoya the Monster Inoue. So kalaban niya rito yung isang Filipino fighter nang mula sa Pilipinas, no? Paano ba maglaro ang isang Naoya Inoue sa loob ng ring? So gagawa natin siya ng fight analysis. So at syempre kasama natin dito ang ating the best na kaibigan, no, at partner din sa podcast, si Harvey Mambiar. So partner, kamusta? Pag-usapan natin itong bakbakan ni Inoue at Doheny. Oo, bukas na nga to, ka-brother. Medyo inaabangan ko din to kasi sabi nila magaling na southpaw power puncher tong si Doheny. So inaasahan ko na bibigyan niya ng mahirap na laban to si Inoue. Pero sa tingin mo ba, ka-brother, may pag-asa to si Doheny? Si Doheny? Actually, brother, maganda makakilala natin si Naoya Inoue. Ano bang uri ng fighters itong si Naoya Inoue? Kasi brother, kung titignan mo yung mga fight na naganap kay Naoya Inoue, maraming beses na bumagsak siya, no? Actually, hindi siya bumagsak talaga totally na maraming beses. Maraming beses siyang napuruhan at nakita natin yung weakness ng isang Naoya Inoue dun sa mga previous fight niya. So, kabilang na dyan yung fight niya kay Nonito Donaire, kung saan nabasagan itong si Naoya Inoue ng kanyang kanang mata. Tapos yung pangalawa, na medyo delikado si Naoya Inoue na naranasan niya, yung fight niya dito kay Luis Pantera Neri, no? Napanood mo yun, brother, na tumumba si Naoya Inoue? Oo, brother, na nagulat nga ako doon kasi ang alam ko yun yung unang beses tumumba siya . Parang for the longest time, pag sinabing Naoya Inoue, parang halimaw ang dating, walang nakakapagpabagsak diyan. Exactly. Kaya nagulat ako noon . So ito, brother, ito yung mga paumpisang laro ni Naoya Inoue. So dito, makikilala natin kahit papaano yung Naoya Inoue. Bagkos, brother, iba na yung Naoya Inoue sa kasalukuyan, pero ano ba yung mga importansya kung bakit nire-replay natin yung mga previous fight ni Naoya Inoue? So para sa akin, makita natin yung talagang natural way ng isang Naoya Inoue paano lumaban. So panoorin natin, brother. So inaatake siya dito nung Filipino challenger. Etong si Umayaw kung tawagin. So pansin mo, brother, sobrang kalmado ni Naoya Inoue sa palitan ng suntok. Oo. Pero each time, brother, exactly. So each time na bumabato siya ng suntok, maraming mga opening, no? No, pansin mo, maraming mga open na depensa na nagaganap. So ako, brother, sige, go ahead. Sa tingin mo ba, ka-brother, kaya ganyan lang si Naoya Inoue dyan sa clip na yan? Kasi medyo immature pa siya, parang bago pa siya. O kahit ngayon ganyan pa din siya lumaban? Actually, brother, malaki na yung pagkakaiba ni Naoya Inoue sa nakaraan. Ngayon, napakaraming improvement ni Naoya Inoue. Kung mapapansin mo, bibihira sumuntok si Naoya Inoue sa early rounds. No, gumagamit siya ng square pattern. Dito kasi, brother, nakikita mo yung laro ni Naoya Inoue. Toe-to-toe match up ang ginagawa niya rito. Atake ng atake. Pero bagamat atake ng atake si Naoya Inoue rito, nakita mo yung kung paano siya magtimpla ng suntok, no? Sinisigurado niya na madodomina niya yung kalaban. Pero ang problema rito sa mga yung dating Inoue, kumbaga Pacquiao dati. 'Di ba si Pacquiao dati suntok lang ng suntok? Si Inoue ganun din nung unang fight niya, suntok lang ng suntok kasi kumbaga nakaasa siya sa power niya, kumpiyansa. So ngayon, naranasan niya ni Naoya Inoue kung paano ang makatikim ng malalakas na suntok sa division na yan na super flyweight, bantamweight division, tsaka super bantamweight. Ngayon, malaki na adjustment ngayon ni Naoya Inoue. Meron na siyang ring IQ and at the same time, master niya na yung paggamit ng ring through his footwork. Dito, mapapansin mo, wala pa siyang gaanong footwork dito, no? Ang alam lang dito ni Naoya Inoue, umatake ng umatake.
Kumbaga, ka-brother, pansin ko rito sa laban niya na to, mas umaasa siya ron sa ano niya pagiging youth niya Kumbaga, matindi pa yung bodega niya, matindi yung bodega niya kahit naman ngayon. Pero halatang yun yung pinaka-inaasahan niya, yung lakas niya saka yung stamina niya. Exactly. So dito wala siya ibang panlaban kundi sugod lang ng sugod, lakas ng katawan, lakas ng suntok. Pero dito, paano natin masasabi na walang pinag-iba si Naoya Inoue sa kanyang youth? Pansin mo, brother, kung gaano siya kabilis at kalakas dito, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Meaning to say, brother, ano siya, nasa prime pa rin ng kanyang pagiging fighters, no? Dito, bihira siyang gumamit ng square pattern. Bibihira siyang gumamit. Kumbaga, ang parang feeling ko ang strategy niya dito dumikit talaga sa kalaban toe to toe. Toe to toe match up. So yun yung mga gustong laro ni Janriel Casimero, yung kita mo yun? Yung mga baklasan ng panga. Yun yung gustong laro ni Naoya Inoue nung araw. Bagay na gusto rin ni Janriel Casimero. So ngayon kasi malaki na improvement ni Naoya Inoue, no? Kung dati sugod lang ng sugod, atake ng atake, simula nung nabigyan siya ni Nonito Donaire sa kanyang kanang mata, doon na siya natuto kung paano gumamit ng ring. Malaking miniature niya nun, ka-brother. Kasi nung rematch nila, ang layo na Ang layo na nung iba na yung Inoue nung unang nung unang laban nila doon sa susunod na laban. 'Di ba napansin mo yung laro niya kay Nonito Donaire nung una? Doon medyo siya parang sige, matibay. Kaya nabangasan siya ng matindi doon ni Nonito Donaire. So nung pangalawang fight nila, Inoue versus Donaire, medyo nagbago, malaki yung pagkakaiba na nung Naoya Inoue. Nung lumaban siya kay Nonito ng rematch, may mas kumpiyansa, kumbaga tinatapos niya na ng early. Kasi alam niya, pagka tumagal yung fight, pag tinamaan siya ng solid, delikado sabi nga natin, kung hahanapan natin ng weakness itong si Naoya Inoue, ito yung kanyang chin, no? Bagsakin po si Naoya Inoue, mabilis siyang bumagsak. Kaya lang, meron siyang similarities kay Juan Manuel Dinamita Marquez. Kasi si Juan Manuel Dinamita Marquez, brother, magagawa mo siyang pataubin, magagawa mo siyang patiklupin early tsaka late rounds. Pero pag bumangon yan, mas malakas yan. Bagay na mayroon itong si Naoya Inoue. Tulad niyan, brother, tingnan mo, atake ng atake si Naoya Inoue. Pero dito, may mga kahinaan din si Inoue. Each time na umaatake siya, meron siya mga butas, no, na makikita sa kanyang depensa. Kaya lang kasi yung mga previous fight din ni Naoya Inoue, dominate niya yung fight. Oo, brother. Yun nga rin na ata talaga yung rason kaya parang karamihan ng mga tao hindi man lang binibigyan ng chance ang manalo si Doheny. Kasi grabe yung pagiging dominant ni Naoya Inoue. Ikaw ba may mga tanong ka ba patungkol sa bakbakang Doheny versus Inoue? Sa tingin mo, ka brother, yun nga, may mga tanong ako Sa tingin mo kung ano yung pwedeng gawin ni Doheny para, kasi tumumba na si Naoya Inoue sa huli niyang laban So, feeling ko pag-aaralan yun ni Doheny. Sa tingin mo, ano yung mga magagamit ngayon ni Doheny laban kay Inoue? Okay, maganda yung tanong mo na yan, brother, no? Kasi kung ang basihan natin yung mga weakness ni Naoya Inoue, ano lang naman si Naoya Inoue, tao lang rin naman to, no? Hindi naman siya sobrang perfect shape. Kasi sabi natin, bagamat the monster yung tawag sa kanya, nabubutasan pa rin to ng mga ilang boksingero, tulad ng sinabi natin, no? Donaire tsaka si Luis Nery. So para malaman natin yung weakness ng isang Naoya Inoue, balikan natin yung fight na naganap kay Donaire tsaka kay Nery, no? Paano tumama yung suntok. So napaka-importante rito, brother, ng counter-punching ability. And kung magagawa mong laruin itong fight mentality ni Naoya Inoue. Kasi alam mo, brother, napansin ko dito kay Naoya Inoue, kapag ka hindi siya familiar dun sa kalaban niya, kumbaga nagdadalawang isip siyang atakihin. Tsaka hindi niya alam yung gagawin niya sa unang pagkakataon na magharap kayo. So para sa akin, sa early ng round, kailangan, brother, hindi agad mabasa ni Naoya Inoue yung game plan mo.
At wag mong papakita kay Naoya Inoue na natatakot ka or na-intimidate ka sa mga suntok niya. Kasi pag binigyan mo ng kumpiyansa itong si Naoya Inoue, kakainin ka niyan eh. Magkakaroon niya ng ng boost sa sarili niya na kayang-kaya pala kitang durugin sa estilo ko eh. Mas lamang pala ako sa iyo eh. Kung ang tanong mo, brother, paano ba magagawang butasan itong si Naoya Inoue? Sa early rounds para sa akin, no? Kung hindi pa alam ni Naoya Inoue totally yung game plan ng kalaban, yung body language sa loob ng ring, kailangan medyo maingat muna dun si Doheny, no, sa counter punch na papakawalan niya. Kasi may suntok naman si Doheny eh. Pansin mo yung mga fight ni Doheny, ang lakas nung knockout percentage niya eh. 79% knockout mataas, percentage. diba? Ang problema lang sa kanya ngayon dito is marami nang expose na itong si Doheny kasi marami na rin siya nakalaban na tumumba. Tumumba rin niya si Doheny eh. Ang tanong lang dito, sino yung mas fresh? Sino yung mas nasa A side? Sino yung may mas barahang ibibigay sa laban? Kasi si Inoue, brother, speed, power, ring IQ, experience, and at the same time, nasa lugar pa nila gaganapin yung fight. So lahat na halos ng advantage na kay Naoya Inoue. Kaya ang tingin ng marami dito kay Doheny, parang pipitsugin lang napakain sa division. So kung ang usapan naman natin, ano ba yung mga bentahe ni Doheny? Mamaya makikita natin, brother, sa mga video na ipapalabas pa natin. Kung ano ba yung mga pwedeng ipakita ni Doheny. So sa ngayon, brother, tignan muna natin, no, yung kalidad ng isang Naoya Inoue. Ano yung posibleng mangyari sa fight kung makakalaban niya si Doheny? Kasi dito, brother, tingnan mo yung mga unknown fighters na nakalaban ni Naoya Inoue. Dahil sobrang kumpiyansa ni Naoya Inoue na pakain lang talaga to sa kanya. Tingnan mo yung ginagawa sa mukha, oh. Pak! Binabasag ni Naoya Inoue. Oo, parang punching bag. Kasi iba talaga yung magiging galaw mo pag wala kang takot sa kalaban mo eh. Talagang pupunta ka lang dun eh. Kasi pag wala kang takot sa kalaban mo, mas magagawa mo yung game plan mo eh. 'Di ba? Mas mailalabas mo yung tunay mong lakas, yung skills mo, may i-showcase mo ng maayos. Totoo. Pero pag pinakita mong takot ka, kahit malakas ka, hindi mo mai-showcase yun kasi kinakabahan ka nga eh. So napaka-importante na kailangan meron kang baraha na bit-bit dito kay Naoya Inoue na hindi mo pwedeng ipakita sa kanya. Kasi kung sa weigh-in pa lang, bago fight, di ba, ang bait-bait mo kay Naoya Inoue, para kamay ka ng kamay, di parang pinapakita mo na na-intimidate ka kay Naoya Inoue. Totoo. Pero brother, nandito na rin naman tayo na sabi mo, itong mga unang laban ni Inoue, parang pakain lang sa kanya, kaya nga maganda yung galaw niya dito. Sa tingin mo ba si Doheny parang pakain lang din kay Inoue? Kasi grabe na yung record niya ni Inoue, 2 beses na naging undisputed. Sa tingin mo ba, ka-brother, pakain lang to si Doheny? Okay, maganda yung tanong mo na yan, brother. Maganda tanungin muna natin, sino ba si Doheny? Ano ba yung kaya niyang ibigay kontra kay Naoya Inoue? Ano ba yung bit-bit niya? Kasi itong si Doheny, brother, kumbaga hindi pa to nakaka-experience ng quality fighters talaga na elite fighters kung tawagin. Bagamat itong si Doheny, brother, nakakuha na to ng world title fight, no? IBF, former IBF World Super Bantamweight Champion, no? Kinalaban niya yung Ryosuke Iwasa ng Japan. So nanalo si Ryosuke. Nanalo siya kay Ryosuke, no? By unanimous decision. So pagdating sa Amerika, kinalaban naman niya yung Ryohei Takahashi, no, sa Madison Square Garden. Merong defense na nangyari doon. Alam mo kung bakit hindi natin masasabing elite fighters talaga tong si Doheny? Kasi saglit niya lang hinawakan yung title belt. Diba? Kumbaga, ka-brother, parang hindi niya rin matagal na defend yung title. Exactly. Hindi niya matagal na hinawakan yung titulo. So kung hindi siya marunong mag-ingat ng titulo na bit-bit niya, paano pagka humarap na siya sa mga elite fighters? 'Di ba? Kung yung mga challenger niya pa lang hindi niya na madepensahan, bagay na nagawa ni Naoya Inoue. So kung ang pag-uusapan natin is rivalry fight,
talagang no match tong si Doheny kasi from nowhere to eh. Bagamat former world champion to, pero sino ba siya sa estado ng super bantamweight division? Ano yung pwede niya maipagmalaki sa mga fighters na champion dito sa division na to? Eh dito, brother, hinakot ni Naoya Inoue yung titulo simula ng bantamweight. 'Di ba? Undisputed bantamweight champion, pag-angat niya ng super bantamweight division. Pinatulog niya yung mga hari-harian doon. Pero meron lang siyang unfinished business na matatawag, no? Kontra kay Janrel Casimero talaga. Na para sa akin, kung Janrel Casimero yung makakalaban niya, yun talaga yung rivalry fight na masasabi nating 60-40, 70-30. Pero kung makakalaban niya isang TJ Doheny, medyo malayo kasi yung agwat talaga nila. Unang-una dun sa edad. 37 years old, no? Eh si Naoya Inoue ilang taon? 31 years old lang si Naoya Inoue. Kumaga prime na prime, kabrother. Prime na prime. Bukod sa pagiging prime, nasa kanya yung unblemished record na 27 wins, 0 loss, tsaka 24 by way of knockout. Tapos ang questionable pa dyan, brother, ng mga maraming panatiko, sa Japan ulit gaganapin yung fight eh. So ito, brother, maganda mapanood natin. Sino ba si TJ Doheny para mas makilala nating lubos? Paano lumaban? Ikaw ba may mga tanong ka tungkol kay TJ Doheny? Ikaw ba, brother, sa tingin mo, ano bang klase ng style ni TJ Doheny? Kasi ang kilala ko lang tong si TJ Doheny as southpaw power puncher eh. Pero liban dun, wala na ako ganong alam dito. Actually, narinig ko nga lang yung pangalan niya na dahil makakalaban niya si Inoue. Ayun. Tama yung sinabi mo na yun, no? Mas naging matunog yung pangalan niya nung nakalaban niya si Naoya Inoue. Kasi itong si Naoya Inoue, brother, halos wala na siyang kamatch dun sa division niya eh. Diba? Kasi nga, si Casimero, hindi nabibigyan ng chance na makalaban si Naoya Inoue. So, walang rivalry fight, walang fight match-up na equal na masasabi natin. Pero itong si TJ Doheny, paano ba kumilos to? Paano ba maglaro to? So, pansinin natin yung highlights, brother. So, magkaiba sila ng laro ni Naoya Inoue. Kasi si Naoya Inoue, brother, hindi siya sugod ng sugod lang ngayon eh. Gumagamit siya ng square pattern. Pero itong si Doheny, para lumaban sa loob ng ring, ginagamit niya yung kanyang offensive stunt, no? Jab yung kanan para lumayo yung kalaban. Parang prey yung nagiging dating. Alam mo yung sa gubat, no? Kino-corner yung kalaban bago umatake. Ganun maglaro itong si Doheny. Tapos palaging nakaabang yung kaliwa. Kasi ang laro nito, brother, hindi naman to analytical fighters itong si Doheny. Ang laro lang nito, pumasok yung jab niya, tsaka siya bibira ng kaliwa. Very basic. And parang medyo may pagka-flat-footed pa to eh. Pansin mo, hindi masyadong magalaw. Yun nga din napansin ko, ka-brother eh. Naging special lang siya dahil southpaw siya eh. Pero liban dun, medyo yung strategy niya. Kaya hindi rin to nabibigyan ng pag-asa kay Inoue eh. Kasi yung strategy niya may pagka-basic eh. Si-set up ng jab. Tapos, suntok yung kaliwa. No, pansin mo, wala siyang ibang lateral movement na, 'di ba si Manny Pacquiao, si Lomachenko, angle to angle movement tsaka aatake. Ito, brother, pansinin mo, bago siya umatake, nakatayo lang, naka-set up lang yung kaliwa, very basic, no? Para sa akin, yung mga ganitong estilo, minsan nantong nakalaban ni Naoya Inoue, yung mga ganitong estilo. Medyo malapit-lapit to kay Juan Carlos Payano. Kasi yung Juan Carlos Payano, ganito rin, no? Bagamat yung kartada nun, brother, 23 wins, no? May 11 knockout. Mas power puncher itong si Doheny. Pero kung ang basihan natin taktika, very similar. At alam mo ba kung ano yung ginawa ni Naoya Inoue kay Juan Carlos Payano, brother? Ano yung sa isang iglap, brother, pinatulog niya agad to, no? Round number 1, pinatulog niya agad to. Grabe. Sa tingin mo, kung yan ka, brother, na round 1 pa lang pinatulog na, sa tingin mo si Doheny, mga anong round kaya to tatapusin ni Inoue? Okay, maganda yung tanong mo na yan, brother. Ako, ang nakikita ko dyan, para sa akin,
since kung maglaro si Naoya Inoue sa first round, medyo ginagamay niya yung kalaban, inaalam niya muna yung kapasidad. Pero pag nakuha niya na yung kapasidad na yun, kasi pag tinanong mo yung laro ni Doheny, madali siya ma-bypass para sa akin eh. Kasi wala namang something special sa kanya eh. May ikaw ba may napansin kang special kay Doheny? Wala ka, brother eh. Parang hindi niya nga binabago yung strategy niya eh. Kasi nung napanood ko siya, nung napatumba siya, yung pa rin yung strategy niya. Pero yung dedication kasi ni Doheny, brother, nandyan lagi. Kasi nasa mataas na siya na antas ng level kung lumaban eh. Kasi mo, paano niya pinatumba yung kalaban, yung sinasabi natin na palaging nakaabang yung kaliwa. Simpleng-simple. Simpleng-simple. Diba? Walang trabaho eh. Suntok lang ng kaliwa, tumba na. Kumbaga ko, brother, hindi naman natin tinatanggal na malakas talaga yung kaliwa niya. Pero pili ko, karamdam ko hindi uubra sa kay Inoue yun eh. Exactly. Kasi ganito eh. Ito na lang yung common sense dyan, brother, or analysis natin eh, no? Comparison. Kung ikaw ang papipiliin, Nonito Donaire o Doheny, na mas matalino sa paggamit ng kaliwang kamao? Nonito Donaire, di ba? Kung si Nonito Donaire, medyo talagang hirap na hirap si Nonito kay Inoue. Ano pa itong si Doheny? Di ba? Kasi hindi to usapin lang ng power eh. Kasi kung power lang yan, brother, di lahat ng boksingero nag-focus na sa power. Kasi ang boxing hindi lang yan naglalaro sa power. Kailangan meron kang cards na bit-bit pag nakalaban mo yung fighters, no? Na hindi pa nakikita ng fighters na yun. For example, Naoya Inoue, papatulan mo. Dapat may something kang bit-bit kay Naoya Inoue na iba-iba yung gamit mong laro. For example, Janriel Casimero. Di ba si Janriel Casimero kayang lumaban ng toe-to-toe match-up? Kayang lumaban ng analytical chess match kahit gaano ka-boring, talagang hindi susuntok. So itong Doheny kasi, simulat sa pool, ganito lumaban. At bago tumama yung kanyang kaliwa dito, brother, pansinin mo, yung kalaban niya, flat-footed eh. Pansin mo, di ba? Hindi naman masyadong magalaw. Ayan oh. Kaya tumatama yan, walang lateral movement yung kalaban, backpedal lang ginagawa. Si Naoya Inoue, angle to angle, pupunta rito, pupunta ron. Ganun maglaro si Naoya Inoue. Isa pang napansin ko ka, brother, kung titingin naman tayo sa depensa ni Doheny, hindi rin naman mala Tapales ang depensa nito para tumagal. Kasi si Tapales tumagal talaga siya eh, kasi maganda yung depensa. Si Doheny parang hindi ganun kaganda yung depensa niya eh. Tatama yung suntok ni Inoue. Tsaka medyo malambot itong si Doheny pagka talagang lumaban to, brother, ng sabayan. Tingin ko titiklop to sa bodega eh. Kasi each time na sumusuntok siya rito, no, na nakaabang yung kaliwa niya, huling-huli yung kaliwa na naka-open. No, laging ayun, no? Si Naoya Inoue mabilis sumundot yun eh, 'di ba? Tsaka masakit sumuntok yun. Tsaka ang problema rito, brother, wala siyang nakalabang elite fighters talaga sa kanyang buong karir, no? Siguro may pagmamalaki lang talaga dito ni TJ Doheny. Minsan siyang naging world champion ng super bantamweight division, and at the same time, no, sa kanyang edad na 37 years old, marami na siyang dagok na suntok na naranasan, no? Nakatayo pa rin siya hanggang ngayon, lumalaban pa rin. Kaya lang, brother, para sa akin hindi siya hindi niya deserve makalaban si Naoya Inoue sa super bantamweight division. Kasi wala naman siyang bit-bit para kay Naoya Inoue. Buti sana kung masasabi natin kinalaban niya si Casimero, pinatulog niya. Kinalaban niya si Akhmadaliev, sila Tapales, no? Ang kinalaban niya na siguro na mataas-taas yung rankings, yung Sam Goodman, brother, na tumalo pa sa kanya. Tinalo pa siya. So, sa tingin mo ba, ka-brother, diba kalabanin to ni Inoue? Si Doheny lang. Sa tingin mo ba cherry picking to ni Inoue? Hindi naman siya actually totally cherry picking, pero kasi nagmamatter ngayon, brother, yung karir ni Naoya Inoue na ingatan ng mga promoter. Kasi, brother, hindi na niya kailangan lumabas ng bansa. Bakit? Kasi nandun na yung pera eh. 'Di ba? Meron ng pera sa kanyang lugar.
So kung ikaw ba naman brother may pera na sa Pilipinas, ba't ka pa pupunta sa abroad? Siyempre, pipiliin mo na yung sa'yo, yung advantage para sa'yo, di ba? Totoo. So silipin pa natin tong Duhaney. Pansin mo, sobrang simple nung laro. Very basic. Malabong-malabo tumama yung kay Naoya Inoue, yung lakas ng suntok lang na pag-uusapan. Kasi kung lakas lang ng pag-uusapan ng suntok, Nonito Donaire, di ba? Mas mabilis yung kay Duhaney para sa akin kahit na may edad na yon si Nonito. Yun nga rin yung gusto kong sabihin ka brother kasi mabuti sana kung bata pa to si Duhaney. Pwede nating sabihin na ang lamang niya kay Donaire. Bata siya. Kaso matanda na rin to. 37. Tsaka okay lang sana kung medyo may edad na siya tapos well-experienced fighter na talaga siya sa larangan. No? Kasi ako wala siyang may pagmamalaking elite fighters talaga sa loob ng ring na nakalaban. Pag tinignan mo nga yung mga fights niya, walang dun 5-star na nakalaban niya. Wala Ang pinaka-malapit-lapit niyang nakalaban dun, Sam Goodman, na natalo pa siya, no? By unanimous decision. Siguro ang kagandahan na kay TJ Duhaney, medyo na siya naging Japanese based na siya kaya siguro mas pinili na to si Duhaney. Mas malapit-lapit Kasi mga previous fight ni Duhaney, ginanap yan sa Japan. Yung last 3 fights, no? So ito yung pang-apat niya na laban sa Japan. Sa tingin mo ba ka brother? Sabihin na lang nating may chance kaya si Duhaney kung malaki punch niya si Inoue. May ganun pa kayang chance sa katulad ni Inoue na malaki punch. Alam mo yung malaki laki punch. Okay, maganda yung sinabi mo na yan. No? Kasi may tinatawag sa fighters, sa fight na puncher's chance. Siguro kung pangit yung condition ni Naoya Inoue, palinga-linga. Pero para sa akin, nakita ko yung weigh-in, brother. Ang ganda nung conditioning level ni Naoya Inoue. Hindi siya dehydrated. Tsaka speaking of lucky punch, brother, yung sinasabi natin na lucky punch kung tumama. Kung yung Nonito Donaire Jr. na-survive ni Naoya Inoue, ano pa itong si Duhaney? 'Di ba? Oo. May edad. And at the same time, hindi naman recognized as a elite fighters o nagpataob sa mga former world champion talaga. Hindi siya ganun So ako, ang ina-expect ko rito, brother, baka laruin lang to ni Naoya Inoue sa first round, no? Medyo siguro yung chance ni Duhaney nasa first round, second round. Pagka hindi natin nakitaan to ng kakaibang galaw or suntok na nire-respeto ni Naoya Inoue, tingin ko lalaruin lang to ni Naoya Inoue. Parang Paul Butler yung dating. Kaya lang si Paul Butler, brother, magaling pa mag-backpedal yun Magaling pa tumakbo-takbo yun Pero itong si Duhaney, brother, hindi siya ganun kagaling tumakbo kasi based naman sa mga fights niya rito, tingnan mo, atake siya ng atake. Ito, tingnan mo yung palitan nila. Siya yung lagi nag-i-initiate ng ng offense Jab, then nakaabang lang yung kaliwa. Kumbaga, brother, wala siyang plan B. Hindi siya yung tipong nagbabago ng strategy. Talagang kung ano yung strategy niya from first round, yun pa rin yun hanggang matapos yung laban. Exactly. Ganun pa rin yung laro ng isang TJ Duhaney simulat sa pool. Kasi tingnan mo dito, ano ba yung may napansin ka ba nagbago ng laro? May show boating na nagaganap? Biglang nag-orthodox? Walang ganun Diba? Oo. Sobrang basic, no? Kaya yung odds talaga na kay Naoya Inoue. Ang problema lang talaga ni Naoya Inoue minsan, pagka hindi niya alam yung galaw ng kalaban niya. Alam mo yun? Alam mo yung Luis Nery, biglang first round, tumba Kasi hindi niya pa makapa yung laro ni Luis Nery. So para sa akin, pag mga ganung point of view ni Naoya Inoue, dumating sa ganung sitwasyon, maganda dun maging cocky fighters itong si Duhaney, no? Sugod ng sugod, atake ng atake. Ibuhos niya na sa first round and second round. Brother, may tanong lang ako. Sakto na
na banggit mo yung si Neri. Kasi nung napanood ko yung laban nila ni Inoue, ang pakiramdam ko nung kaya lang siya napabagsak kasi minaliit niya masyado si Neri. Sa tingin mo ba, brother, may chance tong si Doheny? Kasi feeling ko, pakiramdam ko lang minamaliit na to ni Inoue. Sa tingin mo, may chance to sa ganung klase ng sitwasyon kung mamaliitin siya ni Inoue? Okay, maganda yung tanong mo na yan. Actually, hindi naman, based sa laro hindi ko nakitang minaliit ni Naoya Inoue si Neri doon sa fight mismo. Ang nangyari kasi doon, brother, hindi familiar si Naoya Inoue sa laro ng isang Luis Neri. Kasi si Neri, brother, ano yan malakas yan sa starting ng laban. Si Neri. Kasi mabilis gumalaw, magaling humanap ng butas. No? Doon medyo unfamiliar sa laro si Naoya Inoue. So dito, brother, kung sinasabi nating mamaliitin to ni Naoya Inoue, hindi mas malakas si Naoya Inoue kung mamaliitin niya to. Kasi sabi nga natin, pag may kumpiyansa yung Naoya Inoue, mas madaling niyang kinakain yung kalaban. No? Tulad ng halimbawa dyan, brother, yung naglaban si Donaire tsaka si Inoue. Nung unang beses na maglaban sila, brother, nung nakatikim si Naoya Inoue, medyo natakot si Naoya Inoue doon. No? Pero nung na-survive niya yung takot na yun, mas nagkaroon siya ng kumpiyansa. Si Naoya Inoue, paano natin makikilala sa ganung aspeto? Mas makikilala natin si Naoya Inoue na mas malakas kapag nagkakaroon ng kumpiyansa. Kaya nga, brother, kaya medyo parang hindi matuloy-tuloy para sa akin yung bakbakang Casimero versus Inoue. Kasi si Casimero kasi mahirap basahin sa loob ng ring. Paiba-iba ng fight mentality, paiba-iba ng laro. Hindi mo siya totally mababasa. So ganun ng delikadong fighters para kay Naoya Inoue. Yung hindi basta-basta nababasa, ganun. So dito sa laro ni Doheny, mahirap bang basahin yung laro niyan? Hindi. Parehas na parehas simula una hanggang matapos, ganun pa rin Meron bang kakaiba? Wala, kasi normal na yung lakas ng suntok sa boxing Meron bang sweet science na pinapakita itong si TJ Doheny? Wala tayong nakikitang ganun, no? Yun na nga masakit, brother. Kasi, ang iniisip ko dito, madali na tong laban na to para kay Inoue. Pero kahit naman kasi pakitaan pa ni Doheny ng sweet science, feeling ko hindi pa rin siya uubra. Kasi si Fulton nga na talagang, yun talagang strategy. Sweet science, hindi rin umubra Paano pa yung katulad lang ni Doheny? Exactly, no? Yung mga medyo may mga skills na bit-bit nga nahirapan kay Naoya Inoue. Ano pa yung normal lang na boksingero? No, hindi naman natin sa amin na maliit si Doheny, no? Marami namang advantage itong si Doheny. Actually, ginawa ko pa nga yan ng ito, brother. Yung mga advantage ni Doheny para mas makilala natin. Ano yan? Good puncher starter. Maganda yung jab, no? Sige, sabi natin good puncher starter, maganda yung jab. Yung kaliwa niya sobrang lakas. Tapos siya, stable pressure fighter, no? Love to be aggressive in terms of fight. Inside fighter siya. Love to corner his opponent. No? Kaya lang, brother, napansin ko diyan, meron siyang malaking opening pagka binabitawan niya yung kaliwa. Saktong-sakto yun sa kanan ni Naoya Inoue na body punches. Yun ang nakakatakot. Tsaka isa pa, brother, itong si Doheny, wala itong killer instinct. No? Wala siyang parang panapos. Walang ganun Oo. Kaya lang siya nagmukhang malakas dito sa fight na to kasi, brother, sino ba tong nakalaban niya rito? 'Di ba? Unknown fighters to Hindi naman to recognized as a super bantamweight world champion Tsaka tinan mo yung laro ng kalaban niya, no? Wala namang sweet science. It's just a normal fight para kay Doheny. Isa pa nga yan sa napansin ko, brother. Parang wala siyang napulot sa fight na to. Oo. Isa pa yan sa napansin ko, ka-brother. Yung kalaban niya ngayon ni Doheny dyan sa recording. Parang napaka-basic lang din ng ng galaw pero hindi niya pa matapos-tapos. 'Di ba? Kung ito ang normal fighter na nasa harapan niya, hindi niya matapos. Ano pa yung Naoya Inoue na pagka nasa loob ng ring gumagamit ng lateral movement, merong ring IQ, may body punches, tapos fresh na fresh yung stamina. 'Di ba?
Ito, ba't tinigil yung fight? Bakit parang nananalo na si Doheny? Kasi pinapak lang to ni Doheny yung mukha eh. Binasag-basag niya ng suntok, no? Siguro kung merong mga malaking cut, tumama yung suntok ni Doheny, pwede, no? Kasi may lakas naman si Doheny. Ayan, tinigil, no? Ikaw ba convinced ka diyan sa ganyang estado? Convinced ka sa win ni Doheny? Convinced naman, ka-brother, kaso parang, siyempre, dito pa lang mahahalata mo na yung mga ganyang klase ng style, hindi ubras kay Inoue. Masyadong mababaw yung kanyang pagkapanalo. Kalidad. To maximize his killer instinct. Wala siyang killer instinct eh. Wala nga siyang finishing move eh. Diba? Siguro magagawa niyang puruhan si Naoya Inoue kung tatama. Pero mabagal din kasi si Doheny, brother. Masyadong mabagal si Doheny. So, ikaw ba, brother, ano yung final na tanong mo para sa bakbakang ito? Doheny versus Naoya Inoue. Final na tanong. Sa tingin mo, ka-brother, kasi para sa akin, ka-brother, hindi naman sa minamalit natin sa Doheny, pero parang sure win na to kay Inoue. Sa tingin mo, pagtapos itong laban na to, anong next para kay Inoue? Okay, maganda yung tanong mo na yan, no? Based sa sinabi ni Naoya Inoue previously, sa kanilang bakbakan, no? Sa kanyang karir na pwedeng tahakin, ang sabi ni Naoya Inoue, mananatili siya sa Super Bantamweight Division. Ang tanong, bakit niya sinabi yun? Ako, para sa akin, kaya niya sinabi mananatili siya sa Super Bantamweight Division. Naramdam niya na yung suntok ng mga nakakalaban niya, kada akit niya. Kasi, in a short period of time, pinatumba siya ni Luis Pantera Neri. Diba? Na hindi naman recognized as a power puncher talaga na masasabi natin. No? So, dito, brother, sa Super Bantamweight Division, it's either makalaban niya ulit si Marlon Tapales, ganun. Kasi maganda yung maganda yung promotions ni Marlon Tapales, MP Promotions. Madali sa kanila makakuha ng fight eh. And at the same time, nandyan si Sam Goodman. No? Si Nakatani, pag umangat, pwede niya makalaban yun. Japanese versus Japanese. Kasi ako, brother, ang pinakamalapit-lapit na nilook forward ko talaga na makalaban niya, si Nakatani, Junto Nakatani ng Japan, or Janrail Casimero. No? Yun ang nilook forward ko talaga. Kahit ano dun sa laban na yun, maganda eh. Pero marami pa rin talagang umaasa sa Inoue versus Casimero, no? Sa tingin marami mo, talaga kasi unfinished business kasi yon, yung Inoue versus Casimero. Brother, huling tanong na to. Sa tingin mo kung maglalaban si Inoue at Casimero, alam naman natin medyo yung mga huling laban ni Casimero hindi ganun kaganda. Pero syempre si Casimero pa rin yan. Sa tingin mo, ano ang chance ni Casimero kay Inoue? Kung sa kasalukuyan, ako to be honest, brother, kung yung dati nilang fight na nakaschedule noon nung 2020, malaki yung chance talaga noon ni Janrail Casimero. Pero kasi yung chance natin na yan, na masasabi natin, nandun pa rin naman yung chance. Kasi si Casimero pa rin naman yan. Ang nagbago lang dyan yung kanyang sitwasyon ngayon, no? Yung conditioning, yung edad, yung kanyang mga environment ngayon na training niya sa Pilipinas, ganun. So, para sa akin, nandun pa rin yung chance ni Casimero. Ang problema lang doon, sapat ba yung stamina? Diba? Kasi lahat ng boksingero, pagka nagkakaedad, nagkakaproblema sa performance sa hangin sa loob ng ring. Kasi Manny Pacquiao, alam naman natin, malakas si Manny Pacquiao. Pero simula nung medyo nagkakaedad si Manny Pacquiao, bakit decision na lang yung mga fight niya? Diba? Kasi medyo nagkakaedad na si Manny Pacquiao nung. Pero kahit nagkaedad na siya, yung skills niya, yung killer instinct niya, 'di ba? Bit-bit niya pa rin eh. Kaya lang nababawasan na habang nagkakaedad. 'Di ba sabi nga natin yung killer instinct ni Manny Pacquiao nung young, sobrang solid eh. Nung nagkaedad na si Manny Pacquiao, medyo nawala 'yun. Ang nagmaterialize na lang sa kanya yung skills, yung speed. 'Di ba? So kung sasabihin natin Casimero versus Inoue, siguro ang lamang ni Naoya Inoue ngayon yung kanyang conditioning level, no? Yung conditioning, yung kumpiyansa. At para sa akin, kung mababasag ni Janrail Casimero yung kumpiyansa ni Naoya Inoue, malalaro niya yung isip ni Naoya Inoue, mas malaki yung chance.
Kasi hindi lang naman to yung boxing, hindi lang naman yung usapin ng bakbakan eh. Usapin din yan ng fight mentality, yung mga ganung aspeto. Lakas ng loob. Lakas ng loob, fighting spirit. Tsaka yung bodega, brother, alam mo naman, bypass tayo ng mga fighters ngayon, no? Sa bodega. Napaka-importante na prepared lahat ng fighters, boxers na haharap sa mga Japanese fighter kasi they are recognized as a body puncher eh. Ganun sila maglaro, no? So, ito ang aming podcast ni Hervey Bambiar at abangan natin, brother, yung upcoming fight ni Naoya Inoue versus Doheny. So, maraming salamat. Salamat mga ka-brother.